Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para ma-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. At panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang itanong mo kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ayon po sa aking pagsusuri, natuklasan ko po na follow-up question po nung nakaraan nito. Natuklasan ko po na mayroong tunay na iglesia na babangon dito sa Pilipinas. Pwede niyo po bang maipaliwanag sa akin kung kailan po ito muling babangon? Babangon ba? Mayroon po ba itong taon na itinakda? Meron po. Kailan po? Meron po. Basahin po natin. Sa 42:4 ng Isaias, ganito po ang nakasulat doon. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Sabi, ang Panginoon ay hindi maduduwag, hindi manlulupaypay hanggang sa maitatag niya ang kautusan sa lupa. At ang mga pulo ay maghihintay ng kanyang kautusan. Meron na hubang kautusan? Meron na, no? Kaya lang, yung mga pulo, kagaya ng Pilipinas, maghihintay ng kanyang kautusan. Sa mga kapatid, ang ating bayan, bilang nabibilang sa mga pulo, hindi dito mag-uumpisa yung kautusan. Ito'y dadatnan ng kautusan, maghihintay ng kautusan. Tatanungin natin, maghihintay, di ba, no, ang katerminasyon. Saan manggagaling? Pakinggan nyo sa Lucas 24. Ganito ating mababasa. At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Saan ho mag-uumpisa? Na doon manggagaling yung hihintayin ng mga pulo na kautusan? Ipangangaral ka sa kanyang pangalan ang pagpapatawad at ang pagsisisi sa kasalanan sa lahat ng mga bansa magbubuhat sa Jerusalem. Tama-tama ko yung sa pasyon. Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan na magaling ang taong nagugupiling nang sasalay di mahimbing. Saan manggagaling? Sa Jerusalem. Hahantayin ang mga pulo. Ang Pilipinas po ba'y mga pulo? Mga pulo. Ang Pilipinas po ba'y bansa? Bansa. Kaya we are sure that we are a part of that prophecy. Sapagkat tayo mga pulo, arkipelago, at tayo'y bansa. Sabi, ipangangaral sa lahat ng bansa. Magmumula sa Jerusalem, maghihintay pati mga pulo. Ibig sabihin, pati yung maliliit na parte ng lupa ng mga pulo, islands, hindi kontinente ho, hindi kagaya ng Africa, kontinent yan. Hindi kagaya ng mainland America, kontinent yan. China, hindi kagaya nun. Kundi mga pulo ito, mga small parts of islands in the globe, maghihintay ka ng kautusan. Kailan dadating? Ayun. Yun ang tanong niya, no? Kung kailan dadating. Okay. Diba, taking for granted sa Pilipinas, dumating na yung kautusan. Kailan dumating? Pakinggan nyo sa kanyang paghihintay kung gaano katagal siyang maghihintay. Kung kailan darating. Sa isang talata na Amos 8:12. Ganito ating mababasa. At sila'y magsisilaboy sa... Onsin mo para kompleto. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Magkakaroon pala ng global famine. Hindi famine sa tubig, hindi ka gutom sa tinapay o kauhawan sa tubig.
magkakaroon ka ng isang malaking kagutom sa hula. Mawawala yung ikabubusog ng tao. Hindi naman ikakagutom sa pagkain o kauawan sa tubig, kundi sa pagkarinig ng salita ng Panginoon. Magkakaroon ng famine sa Word of God, sa salita ng Diyos. Ano mangyayari sa tao? Tuloy natin. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng paro't parito. Huwag niyo kakalimutan ang gagawin ng mga tao. Lalaboy, dagat at dagat. Mula sa silanganan hanggang sa kanluran, magsisitakbo sila ng paro't parito. Ngunit, Upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. doon sa panahon ng kagutom sa salita ng Diyos, magtatakbuhan ng paro't parito tao, lalaboy sa dagat at dagat, magtatawid bansa, maghahanap sila ng salita ng Panginoon, pero hindi nila masusumpungan. Kailan magaganap na masumpungan? Para halimbawa, sa isang bansa ay magkaroon ng tunay na iglesia. Pakinggan nyo, sa Daniel 12:4, 9 hanggang 10. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Kailan ho nakatatakan salita at nakasarado aklat? Tatakan mo ang salita, isara mo aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan. Ano yung panahon ng kawakasan na yon? Marami ang tatakbo ng paro't parito. Yung pala yung kaduktong nung isa natin binasa, ano ho? Yung pagtakbo ng mga tao ng paro't parito para maghanap ng salita ng Diyos, magaganap ho pala yon sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro't parito at ang kaalaman ay lalago. Doon sa panahong malago na yung kaalaman, ano mangyayari? Tuloy sa 9. At sinabi niya, yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Doon po pala sa panahon, at the time of the end, sa panahon ng kawakasan, na maraming naghahanap ng tao ng salita ng Diyos, may lilitaw na yun ikang masasama, walang makakaunawa ron sa salita ng Diyos. Pero meron lilitaw na mga pantas na makakaunawa. Kaya po, ang time ng paglitaw ng katotohanan dun sa panahon ng kawakasan. Yung panahon ng kawakasan, ang palatandaan nun, marami ang tumatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay malago. Ikinalulungkot kong sabihin, lumitaw ang iglesia ni Kristo, hindi dun sa panahon tinutukoy sa kalendaryo bibliko. Kasi 1914 sila lumitaw Hindi pa panahon ng kawakasan nun. Hindi pa rin malago ang kaalaman nun. Ang inuhula ang paglitaw ng pagkaunawa sa katotohanan sa mga huling araw kung kailan malago na ang kabiasnan, malago na ang kaalaman. Ngayon, yung pong iglesyang kinasasapian natin nung una, yung 1922 Verdadera de Cristo, hindi rin lumitaw sa panahon ng kawakasan, hindi pa rin malago ang karunungan nun no? Ngayon, tanong nyo sa akin, ito ba sa inyo, Mr. Soriano, eksaktong-eksakto doon sa petsa ng Biblia. Lumitaw ang samahang ito sa panahong napakaraming naghahanap ng salita ng Diyos at sa panahong malago ang kaalaman, sa panahon ng kawakasan. May computers na Noong panahon nila, wala pang computer noon. Litaw ni Manalo, wala pang computer. Abacus pa ginagamit noon. Ngayon, computer na ho. Kaya, yung ng sibilisasyon doon lilitaw yan. May patunay po ang Biblia dyan na talagang mauunawaan niyang katotohanan sa panahon ng malapit na pagwawakas. Sa Jeremias Kapitulo 30, versikulo 24 patuloy sa 25. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanyang maisagawa
ang haka ng kanyang puso, sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Ayun. Sa huling araw, mauunawa mo, sabi. Ano mangyayari pag may naunawa na? At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ayun. Lilitaw na ngayon yung bayan ng Diyos sa mga huling araw. Ano? Kaya doon sa panahon natin, itong panahong ito. Sa makatuwid po, wala pong itinaklang taon. Yun nga ho, mga huling araw na kung kailan ang kaalaman malago. Yung sibilisasyon at its height. Nung maglitawan ho yung mga protestante, hindi pa totoo hindi pa malago ang sibilisasyon eh. Yung iba't ibang mga iglesia lumitaw na yan, hindi pa ho malago. Ito, sa panahon ng kawakasan, kung kailan marami nang tumatakbo ng paroot parito at ang kaalaman na ilalago, sabi ng Diyos. Yun ho, hindi ho kasi natin po pwede sabihin na dapat lumitaw 1914. Pepetsahan mo, 14. Hindi ho para sa atin yun eh. 1:7 ng gawa ng mga apostol. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Hindi ukol sa ating mga tao ang makaalam ng panahon o ang bahagi noon. Nakikita natin yung mga palatandaang sinasabi, pero yung exact na panahon at yung bahagi, alam nyo kasi pag bahagi na ng panahon, it may be years, months, days, and hours, and even seconds. Hindi para sa atin yun. Kaya nga sabi ng doktor, mamamatayan. Mga 5 linggo na lang yan. Mga 3 linggo, patay na yan. Pasabi mo sa doktor, sabi mo 3 linggo, ilang araw? Anong oras? Anong segundo? Hindi niya matiyak eh. Hindi ukol kasi sa tao ang pagkaalam ng panahon at ang bahagi ng mga panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling pamamahala. Kaya hindi ko letrahan sa inyo kung anong 19. Yung nagleletra nung 19 ganon, dadating si Jesus. Mga ano yun? Hindi totoong nananampalataya sa Biblia yun. Anong malay mo kung kailan dadating oras at araw? Alam mo? Never. At pag sinabi mong alam mo, tiyak na hindi ako maniniwala sa'yo. Wala naman nakakaalam ng oras at araw eh. Panahon, pwede mong makilala dahil may tanda. Sabi nga ng Kristo, kung gusto nyong mag-aral ng talinghaga, pag-aralan nyo sa puno ng higos. Pag nananariwa ng kanyang dahon at namumunga na, ay ang kanyang usbong ay umuusbong na, talastasin yung malapit na ang tag-araw. Sa Pilipinas, pag nakita mong nawala na ng dahon ng siniguelas, talastasin mo, malapit ng umulan. Ayon. Mamumunga na siniguelas. Yun, palatandaan yun ang malalaman mo. Pero yung eksaktong oras at eksaktong araw, kung kailan mamumunga siniguelas, di mo alam yun. Pero yung tanda, makikita mo. Yun ang sa atin. Kaya ako naniniwala, sa Pilipinas, sa mga pulo, dadating ang kautusan. Kailan lilitaw? Sa panahon ng kawakasan. Tiyempon-tiyempo naman ang paglitaw ng samahang ito sa sinasabing kalendaryo ng Biblia. Yun po ang nakasulat. Diba sabi niyo nun nabahagi kayo sa tatlong kayong ang lumalabas na tunay sa tatlo. Aba, pag hindi naman ako lalabas na tunay, anong ginagawa ko rito? Pag ang paniwala ko yung mali ako, nagkakautang-utang ako, dito pa rin ako. Lalayas na ako, sira ulo ko nun. Talagang naniniwala akong tunay itong amin. At para mapatunayan mo, humanap ka ng tututol. Pag natalo ako, gigilitin ako ng lalamunan. Yun ang aking garantiya sa'yo. Hindi pagmamapuri yun. Hindi pagmamapuri yun. Di humanap ka ng tututol. Doon sa ginagamit kong talata, kung hindi lapat sa amin, dapat lumapat sa'yo. O, sabi nung talata, hindi kami gaya ng iba, kinakalakal ang salita ng Diyos. O, di maghanap ka ng hindi nangangalakal. Tututulan ko. O, pag hindi nila ako natutulan, sila nga ang nananalakal. Nangangalakal. O, sila nga yung hindi totoo. Ako nga nasa tunay. Hindi naman masamang maniwala kang nasa tunay ka. Bakit? Pagka ang paniwala mo, wala ka sa tunay, andiyan ka pa rin, sira ulo mo. Tama o hindi? Kasi kailangan nasa tunay tayo. O, di ba?
Bakit ang Iglesia ni Cristo nagtitiyagang mag-abuloy ng Webes, Linggo, katapusan ng buwan, katapusan ng taon, Santa Cena, tanging handog, tanging handog, etc., etc. Bakit? Naniniwala sila, tama sila, kaya andun sila, ang titibay nila. Humahanga ako ron. Na kaya sila nandun dahil tama yung kanila. Ang masama, alam mong mali, nandiyan ka pa. O, di ba? May diferensya utak mo nun. Alam mo nang mali, nandiyan ka pa. Kaya, karapatan ko, karapatan ng Iglesia ni Cristo, karapatan ng protestante na sila'y manatili sa kanila kung ang paniwala nila'y totoo. Pero, kailangan para nga maging totoo, suriin mo lahat. Baka mamaya, totoo lang yan sa bubunganga ng pastor. Pag dinaan mo sa aral, mali-mali naman . O, kaya ako naman, ang aking garantiya, humanap ka ng pastor na makapagpapamali sa sinasabi ko. At pag napamalian, putulal na lamunan ni Soriano. Murir es descansar. Yun lang naman ang panggarantiya ko . Sabi ng iba, yabang si Soriano, putol na lamunan. O yung dalawang alagad ni Cristo, nagpaputol nga ng liig . Pakinggan mo. Matiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Ang mag-asawang Prisca at si Aquila dahil kay Pablo. Tao lang si Pablo, tama o hindi? Dahil lang kay Pablo, pinain ang leeg nila. Ako, hindi lang kay Pablo ko ipapain ang leeg ko. Sa katotohanan ng sinasabi ko, nakahanda ang leeg ko sa lahat ng palakol. Sige. Maghanap lang kayo ng mga ngaral na makatututol sa sinasabi ko sa Biblia, papuputol ako ng lalamunan. Gaya ni Prisca at ni Aquila dahil kay Pablo. Ako hindi dahil lang kay Pablo, kundi dahil sa Diyos, dahil kay Kristo at dahil sa Ebanghelyo, nakahanda akong paputol ng leeg kung may mga ngaral na makapangingibabaw sa sinasabi kong karunungan na sa Biblia. Hindi masama yung sabihin yun. Hindi masama. Alam mo kung bakit, kapatid, Si Pablo man, pagka napipilitan siya, sinasabi naman niya yung talagang totoo . Sinasabi niya. Sinabi niya siya ang pinakamaraming nagawa kaysa sa ibang mga apostol. Ayun ba, pagmamapuri ba yun? Hindi, sinasabi niya lang totoo. Iba yung pagmamapuri. Yung pagmamapuri, mayaman ako. Marami ka naman pala utang. Ang ganda ko, pangit ka naman pala. Pogi ako, kalbo ka naman. Yun ang pagmamapuri. Pero pag sinasabi mo ang totoo, hindi pagmamapuri yun. Pasensya ka na, ha? Sumasagot lang ako ng alam kong totoo. Ayoko kasi sumagot ng hindi totoo . Kaya yung totoo ang dumidisiplina sa aking pagsagot. I know na hindi karapatan kong maniwalang ako'y nasa totoo. Karapatan mo rin tumutol. Kanya-kanya tayong karapatan . Every one of us have his own opinion and human rights. Ang itatanong ko po ito muna ho. Pero dalawa po ito. Sige po. In-outline ko na lang ho ito. Naniniwala po ako si Kristo ay tao at Diyos. Ngayon, maraming mga kabutihan ginawa si Kristo. Ito naman ang negative side. Ang itatanong ko sa inyo. Kung itong ginawa ni Kristo ay nasa kalagayang Diyos siya o nasa kalagayang tao siya. Ito ho. Kung naroon ang pagka-Diyos niya, bakit kinakailangan pa siya mag-aral ng Biblia o Scriptures ng 40 days, 40 nights na sa harap ni Satanas? Pangalawa, kung naroon ang Diyos sa kanyang pagkatao, bakit ginawa yung 12 tapayan ng alak na galing sa tubig na tuloy, na-encourage, manginginom tuloy ang mga tao roon dahil naghanap ng masarap na alak? Para bang naloko ng Panginoong Hesus ang tao. Mawalang galang na po sa Panginoon natin, Bali, parang negative lang bagay nito, pero hindi ko sinasadya ito. Nababasa ito . Pangatlo, si Jesus nakipag-inuman ng alak. Dahil traditional naman talaga nung panahon ni Abraham, katakot na alak. Kahit sa mga parapula, alak dito, alak doon, lasingan dito, lasingan alak. Kahit panahon ni Kristo, gumawa rin ng alak. Ngayon, ito po. Hindi, baka makalimutan yung punta na, sagutin na natin. Hindi, lang ito. Bali, pahaging lang. Ito, yung nanay niya, hinanap siya. Binastos niya yung nanay niya, kapatid niya. Nasaan daw niya si Kristo?
Ang turo niya, ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid. Di para bang binastos niya ito sa harapan ng disipulo. Sunod ito. Nagwala si Kristo sa templo. Hindi ito bahay ng pagbibentahan ng kung ano-ano. Kundi house of prayer ito. Nakamot, binalibag ng lahat ng mga misa. Hindi ba pwedeng sa democratic na pamamaraan lang kausapin yung mga elders o mga paresyo sa Diyos? Ngayon, sunod ito. Kung nasa Diyos ang kalagayan niya, bakit di niya alam na hinawakan siya ng isang babae? Who touched me? Alam niyo po yun. Ba't di niya alam? Nalaman niyo na lang later on. Masyado eh. Ito na, Hindi, malapit na. tayo. Hindi, sabi mo kasi kanina, dalawa lang eh. Marami na yung makakalimutan na ng tao yun. Ano? Kahit Ang hindi maiiwan kasi sa isip ng tao niyan, pagdudude. Kaya gusto ko, sagutin na natin as kung pagkasabi mo, sagutin natin. Ako lang ito, bale, kahit hindi nasagutin ko lahat, ang tinatanong ko lang Hindi. Alam mo, hindi ako papayag, magkahiwa-hiwalay tayo, na may maiiwang bitin sa isip ng tao, especially pag ang karangalan ni Kristo ang nakasalalay. Hindi ako papayag nun. Kaya ipagpaumanhin mo sa akin, tinan mo may humipo. Ano? Sino ang humipo sa akin? Sabi mo, hindi niya alam. Alam niya nga eh. Later on nalaman niya. Hindi, alam niya. Alam niyang may humipo. Sino ang humipo sa akin, sabi niya. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi ko sino humipo sa akin, hindi ko na alam. Ano? Parang sabi ng Diyos, Adan, nasan ka? Ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung asan si Adan, nakatago sa pagitan ng mga kahoy. Alam mo, nag-i-encourage lang ang Diyos na mag-volunteer ka ng katapatan. Ayun. Nag-i-encourage sa Diyos. Pag nagtatanong ang Diyos, he's not asking because he is innocent of what had happened or transpired. Kundi, kaya siya nagtatanong, pinaamin niya yung gustong umamin at magtapat. Sino humipo sa akin? Hindi ibig sabihin, hindi alam ni Kristo kung sino humipo sa kanya. Ang totoo nga yung kabila ng langit at lupa, alam niya kung ano nangyayari, yung pa naman nang hipo sa kanya, hindi niya alam. Si Nathaniel na nandun sa kailayo-layong puno, nakataas abang ng abang sa kanya Pagdating niya, bumaba ka dyan, punta ko sa bahay mo, nagulat si Nathaniel doon lang kilala kita, alam ko ano pangalan niya Yung ba namang kailayo-layo, alam niya yung pa naman pinipo na siya, hindi pa alam. Naghihingi lang siya ng volunteer answer na, sino humipo sa akin? Ngayon naramdaman akong bisang nawala sa akin, sabi niya. Hininga niya lang ng maging volunteer. Tapos, yung sinabi mo, nakipag-inuman siya. Walang talata nun. Walang talata na si Kristo nakipag-inuman. Paratang ng mga Hudyo yon na siya raw ay mahilig uminom. At isang, basahin natin. Pakinggan niya, Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, na sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Tamo? Sabi nila yon nung mga kaaway niya. Pero sabi niya, naparito ang anak ng tao, kumakain at umiinom. Ano iniinom? Natural tubig. Siyempre, pag kumakain ka, sino naman ang kumakain ng iniinom ay alak? Pag alak, namumulutan lang, hindi kumakain. Pero pag kumakain ka, ang kasunod ng tubig. Sabi ng mga taong naninira sa kanya, ito ikaw, manginginom. Lasenggo, ibig sabihin. Tanong ko, si Kristo ba umiinom ng alak na nakakalaseng? Umiinom ba siya ng alak nakakalaseng? Masama, madidispresyo naman yung kinikilala kong Panginoon. Hindi ako papayag nun. Pakinggan niyo. Sapagkat Siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Tenyo, si San Juan, ang sabi sa hula, magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Si San Juan, sino ba ang mas dakila? Si Juan o si Kristo? Mas dakila si Kristo kung si Juan, para maging dakila, hindi iinom ng alak. Si Kristo hindi uminom ng alak. Saan ka makakabasa si Kristo? Uminom ng alak na nakakalasing. Ngayon, dalawang klase po ang alak. Isang bagong alak na hindi nakakalasing at isang lumang alak na fermented liquor. Fermented because it has undergone the process of fermentation. And fermentation is a process of decay. At kung yun process of decay, ang tawag doon, intoxicating liquor. Nakakalason. Yun ang nakakalasing. Walang pruweba sa Biblia na si Kristo
uminom ng alak na nakakalasing. Kung uminom man siya ng katas ng ubas, hindi pa alak na nakakalasing yon. At ang katunayan, nung gumawa siya ng alak, 6 na tapayang malalaki. Ano? Gumawa siya. Binigay. Inuman yung mga tao. Pumunta ngayon yung kapitan, ang tawag doon, kumbaga siya ang tumititipistehos Pumunta. Saan ang galing itong alak na to? Ang lahat ng ibang mga tao, kung maghanda, inuuna muna yung masarap na alak. At pagka ang tao'y nakainom na't lasing na, saka isusunod yung masamang alak. Pero ito ikang alak na to, hanggang ngayon masarap ang alak mo. Lasing ba? Hindi lasing. Nadidifferentiate niya na mas masarap tong alak na huli. Hindi lasing. Therefore, yung ipinainom ni Kristong alak na ginawa niya, hindi nakakalasing. Lasang alak. Pero hindi totoong alak dahil galing sa tubig Hindi nakakalasing. Ang katunayan, hindi nalasing Alam niyang i-differentiate. Ikaw nga lasingin ko kung alam mo pa yung paglasing ka na. Hindi na. Ito alam i-differentiate. Itong alak mo hanggang ngayon masarap, maganda, mabuting alak. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, bawal ni Kristo na uminom ng alak na nakakalasing ang kanyang mga lingkod. 23. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak, pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Pag mapula alak at saka nagbibigay ng kulay sa saro, ibig sabihin matandang alak na to. Ano sabi? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Bawal ng Diyos Paano mo sasabihin siya lasenggot konsentidor gumagawa ng alak nakakalasing? Doon, hindi pwede yun. Yung una niya sinabi, Yung unang tanong po. Yung nag-aaral siya ng scriptures ng 40. Hindi totoo nag-aaral siya ng scripture. 40 days, 40 nights. Wala kang mababasa sa Biblia siya'y nag-aral ng scripture. Nag-ayuno siya. 40 days and 40 nights. He fasted 40 days and 40 nights. Walang mababasa nag-aral siya scripture. After all, yung scripture, siya nagpasulat. Ba't niya pag-aaralan? Pakinggan mo. Unang Pedro 1:10 hanggang 12. Ba't siya mag-aaral nun sa bagay na siya nagpasulat? Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. Ang nagturo sa mga propeta sumulat, yung Espiritu ni Kristo. Ba't naman siya mag-aaral doon sa siya nagpasulat? Kaya walang batayan yun, yung duda mo na yun na nag-aaral siya 40 days and 40 nights. Pangalawang tanong mo, ano yung kapatid? Yung doon sa kanyang mga magulang na hinanap siya. Hinanap siya ng mga magulang niya. At saka yung kanyang mga kapatid. Nandun siya sa loob ng sinagoga, nagtuturo siya. Sabi nung mga tao, ang ina mo at mga kapatid mo nasa labas at gusto kanilang makausap. Tinanong ni Jesus, bakit sino ba ang aking ina sa aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Hindi panghahamak yun, kundi pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Kasi may special inspiration na si Maria. Nauunawaan na ni Jesus si Maria, ina niya yun, sumuso siya ron Hindi naman niya itinatakwil yun Ang katunayan hanggang sa krus, kinikilala niyang ina yun Kaya lang, nung ituro niya yung aral na, sino ba ang aking kapatid at ang aking ina? Narito ang aking mga kapatid at ina, sapagkat sino mang kasama kong gumagawa ng kalooban ng aking ama, kapatid ko siyang lalaki, kapatid ko siyang babae, ina. Hindi panghahamak kay Maria yon, kundi pagbibigay ng tsansa sa iba na malapit sila sa kanya gaya ng pagkalapit sa kanya ni Maria. Yun ang hindi niya hinahamak si Maria. Binibigyan niya lang ng yung iba, prestige. Kung binibigyan niya ng prestige. O yun mga kapatid mo, nasa labas Bakit?
ito kapatid ko rin to. Ibig sabihin, I do not want to disown anybody. I want to own them. Being Christ, being a Savior, I want to save everybody. Kaya, it is not because I own this, I disown others, no? Hindi na ibig sabihin, no? Pinalalawak ko lang ang kapangyarihan ng aking pagliligtas sa sinabi ko na yon. Minsan pinagkakamalian si Kristo, wala tayong magagawa, talagang gano'n. Nakasulat kasi sa Biblia yun. Pwede itugtong mo na lang ito. Sige. Yung mga sabi nila nagnakaw si Kristo ng pagkain nung nagutom sila sa loob ng maisan pero hindi mais yun. Sunod, ito yung pagnakaw din ng asno na gagamitin sa Hindi pagnanakaw yun. Kasi Hindi ang utos, pagnanakaw yun. Alam mo kasi ang pagnanakaw, kapatid. ang utos kasi, kunin mo yung asno. Pero kapag nagtanong, ibig sabihin, hindi pa alam. Kung mahuli siya, ibig sabihin, nahiramin lang, ibabalik mamaya. alam mo, nakaw yun, Ang pagnanakaw kasi, kung kailan nahuli, siya lang malam. oo, alam ko na yun eh. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pagnanakaw kasi, pagkuha ng hindi mo pag-aari. Si Kristo bilang may-ari ng lahat ng bagay, pati buhay mo pwede niyang kunin eh. Sabihin, ninakaw niya. Hindi, may-ari lahat ng bagay. Siya may-ari lahat ng bagay. Sabi ng Biblia eh. 1:15 ng Kolosas. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay Na nasa? sa sangkalangitan Sa sangkalupaan? at sa sangkalupaan, Oo. na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, Oo. maging mga luklukan Oo. o mga pagsako. Mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kita mo, kanya yun eh. Kaya papasok siya sa Jerusalem para matupad yung hula, yung triumphant entry niya sa Jerusalem. Wala kung sasakyan. Alam mo kasi, yung hari, kakaugalian na noon, ang hari sumasakay sa isang sasakyang asno. Ngayon, merong isang espesyal na asno na hindi pa nasasakyan ng kahit na sino. And that was prepared for him. Panginoon, kukuha ka namin ng sasakyan. Sige, pumunta kayo doon sa bayan. May makikita kayong isang asnong nakatali. Kunin nyo. Ngayon, kung kukunin nyo na, nakita ng may-ari na kinukuha nyo, bakit ka tatanungin? Sabihin nyo, kinakailangan ng Panginoon. Di kinuha. Magnakaw ba yung kanya yun eh? Pati nga yung may-ari ng asno, kanya rin eh. Paano nalakawin yun? Panginoon ang... Hindi pagnanakaw yun. Yung tungkol po kay Pedro, bakit di na lang pangaralan si Pedro, bakit sinigawan pa ni Kristo na Satanas? At ang panghuli ay... Alam mo, hindi niya sinigawan si Pedro. Lumingon siya. Sabi niya, lumayo ka sa likod ko, Satanas. Alam mo kasi, noong oras na yun, sinasakyan ng demonyo si Pedro. Hindi naman niya tiniis mo si Pedro. Si Satanas nire-rebuke niya dahil yung si Satanas kahit sa'yo, kahit sa akin pumupunta yun. Di ba? Kung mo pinupuntahan si Pedro, nililiglig ka ni Satanas, sabi niya kay Pedro Basahin mo. Sa panahon na yon, ginagawa ni Satanas, mag-worry si Pedro na hindi dapat niya ipag-worry. Kaya, lumingon siya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay madiglig niyang gaya ng trigo. Kita mo, nililiglig ka sa lukuyan ni Satanas si Pedro. Kaya, sinabihan niya, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Ano ibig sabihin? Si Pedro ba yung Satanas? Hindi. Iisa lang naman ang Satanas 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Yun ang Satanas, yung dumadaya sa buong sanglibutan. Hindi naman lang dadaya si Pedro. Pati nga siya nadaya pa nung una Kaya, iba yun si Satanas, iba si Pedro. Itong panghuli na lang yung pinako siya sa krus. Si Kristo sinisi yung Ama. Bakit mo ako pinabayaan? Nangangahulugan ba na? Hindi pagsisi yun. Wala silang pag-uusap na dalawa at nag-aaway silang dalawa. Hindi. Ba't niya sisisihin ng Ama? Ganito yun, kapatid, Ganito yun. Nung siya'y nakapako sa krus,
Nung oras nakapako siya, mamamatay na siya. Hindi na siya yun. He is representing the totality of mankind. Because he is in the act of redeeming mankind. He was the ransom for our sins. Hindi ba? Ano ba kahulugan ng ransom? Pantubos. Kaya, he is there in our stead, in our place. Kaya, noong oras na yon, siya inilagay na bilang makasalanan. Bagaman wala siyang kasalanan, itinuring siyang makasalanan. Yung matuwid, sabi ng Diyos, ang matuwid hindi ko pababayaan, sabi niya. Nung oras na yun, hindi siya matuwid. Naka-impute sa kanya lahat ng kasalanan ng tao, kaya kailangan siyang pabayaan ng Diyos noong oras na yun. Kung gayon po, yung sinasabi ng Panginoon natin na maliban na kanin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo ay hindi kayo makakapasok sa kariyan nila. Basahin natin kung ano kahulugan. Sa 6 lang po. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Sinabi niya yun, ano? Maliban ang kainin nyo at inumin nyo ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ano ngayon ang nangyari? Reaksyon ng mga ibang alagad nung marinig yon. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Bakit? Ba't sila tumalikod? Anong sabi nila doon sa sinabi niya? Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Matigas ito. Akala nila kasi kakainin nila yung laman ni Kristo. Paano ikayo? Matigas ito. Sino makakarinig nyon? Anong ginawa ng sinabi ni Kristo? Tatapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga? Kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Hindi nga naintindihan ng mga alagad. Akala kakain sila ng ganun eh. Hindi sino ikaw makakagawa niyan. Kakain ng kanyang laman at dugo. Matigas kaya. Tumalikod yung iba. Sabi naman ni Kristo, nung malaman niyang ganon, ito ba nakakapagpatisod sa inyo? Ang espiritu, ang wika, ang bumubuhay. Sa laman, walang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko, pawang espiritu at buhay. Therefore, hindi mo dapat interpret yun na literal. Dahil pagkakakainin mo talaga si Kristo, lalabas, parang kang cannibal noon. Biro mo lalamunin mo si Kristo, inumin mo ba dugo. Hindi nga literal po yun. Bilang Katoliko po ako, kumakain po ako ng dinuguan, batchoy, saka mga ihaw-ihaw na dugo. Ano po yun? Bawal din ho ba yun? Meron pong pagbabawal ang sinasabi ng Biblia ron, kaya lang yung sakop na po ng batas. Kung hindi pa naman kayo sakop ng batas, hindi po naman maiaatang na mabigat na mortal na kasalanan sa inyo yun. Pero pagka nasakop po kayo ng batas, ng Biblia, talaga pong may pagbabawal na sinasabi diyan. Kasi alam niyo yung dugo, sagrado po yan sa relihiyon ng Diyos Pakinggan niyo ang halaga ng dugo sa relihiyon. Sa 9:22 ng Ebreo. Ito po ang sinasabi. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Ayun, maliwanag yung kapatid na Josel, na napakahalaga talaga niyan dugo sa relihiyon sa Diyos. Sagrado. Yun lang po. Thank you po. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Magtatanong lang po ako tungkol sa nasusulat po ba sa Biblia yung bawal mag-ipon ng pera o kayamanan dito sa ibabaw ng lupa? Oo, nakasulat sa 6:19 hanggang 21 yun ng Mateo. Ngayon, hindi naman para sa lahat ng tao yun. Batas ng Diyos yan sa mga ngaral na huwag magtitipon ng kayamanan sa lupa. Ayun lang po.
Maraming salamat po. Salamat. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po sana kung, Brother Eli, kung makaliligtas po ba yung mga namayapa na hindi po nakapagsisi sa mga nagawang kasalanan nila, at kung nahatulan na po ba sila? Hindi pa sila nahatulan. Lahat ng tao hahatulan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Ang paghuhukom kasi sabay-sabay, hindi naman individual di ba? Sinasabi ng Biblia yan sa Apokalipsis 20:11-12. Pakinggan mo. Ganito po ang sinasabi rito. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Tama, paghatol sa kanila, sabay-sabay, kapatid, di ba? Kaya yung mga taong masasama, dadating pa lang ang paghatol, di pa nahahatulan. Ano yung una mong tanong, kapatid? Yun lang po, sir. Yun lang po. Yung daw pong mga namayapa na hindi raw po nakapagsisi. Yung mga namayapa na hindi nakapagsisi, ang sabi mo, ano? Alam mo kasi, hindi naman ang pagsisisi dun sa lang pagmamamatay ka Kagaya ng aral ng Katoliko, no? Aral ng Katoliko, pag mamamatay ka, magsisisi ka na. Hindi ganun. Ang pagsisisi, kapatid, sa bautismo ginagawa yan. Pakinggan mo sa Gawa 2:38. Ganito po ang nakasulat, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayon, ang pagsisisi sa bautismo kalakip yan. Ngayon, pagkatapos ng bautismo, nagkakasala pa rin, meron namang pagkakatipong Kristiyano kung saan ang kongregasyon humihingi ng tawad sa Diyos. Yun ang nakasulat sa Hebreo 10:25 patuloy. Kapatid. Yun lang po. Ang itatanong ko po ay tungkol po sa kaligtasan. Kasi po sa bago maganap yung ikasampung salot sa Ehipto, bago isagawa yun, iniutos po ng Diyos na lagyan ng mga Israelites ng dugo ng kordero yung bawat pintuan nila. Ano naman po kaya ang kaugnayan sa kaligtasan ng mga Kristiyano sa ngayon? Alam mo, yung dugo ng kordero yun, symbolic yun ng dugo ni Kristo, kapatid. Alam mo, may pisting dumadaan dun sa mga nasa Ehipto Ngayon, yung pisti na yun, pagka mayroong dugo ng baka at saka ng tupa, ng kambing, ay hindi papasok dun sa bahay na kinalalagyan ng dugo. Siguro, it's a sort of a deterrent if we are going to speak scientifically. Spiritually naman, that is obedience to God, and God is able and is capable of driving the pest out of those houses na mayroong mga dugo sa kanilang mga pintuan. Ang pinuprove lang ng Diyos dyan is the obedience of His people. Ganun yun. Yan lang po. Ano po ba ang maitutulong nyo para yung mga kasamaang lumalaganap ngayon mapuksa nyo o mapagtulong-tulungan natin na maalis dito sa lupa? Hindi po natin kayang alisin ang kasamaan sa lupa, kapatid. Ang tangi na lang makapag-aalis niyan ang Panginoon sa araw ng paghuhukom. But we are doing our share honestly, faithfully, and with determination. Ano ang kanyang tulong ko? Siguro malaking tulong ko na sa sosyedad na ang mga naakay kong tao rito, umalis sa droga, umalis sa pagpatay, umalis sa pangangalon niya, umalis sa paglalasing, umalis sa pagsusugal. Marami na po kaming mga kapatid na nagbago ng buhay na nawala ang sugal, drugs, etc. etc. Yun po ang aking tulong, At kung ako lang patuloy na pakikinggan ng sambayan ng Pilipino, may palagay ko, marami pa rin akong sa tulong ng Diyos marami pa rin akong magagawa
na maitulong sa sambayan ng Pilipino dahil yan pong pagmumulat ng mata ng kapwa. Alam nyo, si Kristo kasi bago siya pumanhik sa langit, meron lang 500 yung taong naniwala sa kanya, humigit kumulang Meron lang po 500. Kaya lang sila dumami nung araw ng Pentecostes na bumautismo po ng mahigit na 3,000 tao ang mga apostol. At pagkatapos doon, si San Pablo nangaral sa iba't ibang dako ng Asia Minor. Kaya, yun ang tulong na po na magagawa ng Kristyanismo sa mundo. Alam nyo, maraming relihiyon ang itinuturo sa tao pagpatay. Maraming relihiyon na hindi Kristyanismo, ang ginagawa ay kampi-kampi lang. Pero ang tunay na Kristyanismo sa tunay na diwa ng Biblia, talagang yan lang po ang relihiyong nagtuturo ng matataas na moral sa buhay ng tao, kapatid. Ganito pang aking katanungan, Brother Eli. Bawal po ba ang gumawa ng larawan? Oo, bawal. Bawal po. Sinasabi po yan sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 7. Pakinggan nyo. Ito po nakasulat, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yan po ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Bali po, ang kuan ni Mike Bilardi po, ay yung larawan daw po niya ay hindi raw po niya sinasamba, kundi huwaran lang daw po niya. Tama po ba si Mike Bilardi po dito, Brother Ray? Anong larawan? Yung ano po, yung kamukha po nung santo. Hindi. Natitiyak ba ni Bilardi kung ano itsura ng santo na yun para sabihin niya larawan yun? Si San Lorenzo Luis nga ginagawa ninyo ngayon Ang kinuha niyong retrato, yung isang estudyante yata ng TUP Pedro Calungsod po, Brother Si Pedro Calungsod. Apo. Tinan mo yun, isipin mo yun. Pasasambahin ka sa isang larawang, hindi naman yung talaga larawan ng santo. Paluluhurin ka ron. Pagpipiestahin, gagatusan mo katakot-takot ng daming pera, pero wala naman palang ganung itsura. Hindi tama ang gawin sa tao yun. Ang pagsamba sa Diyos, sa espiritu at sa katotohanan. Hindi kailangan ng larawan, walang visual aid sa pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos, espiritual, kapatid. Ganun po ba? Ayun lang po, Brother Eli. Salamat po. Ang tanong ko po ay ganito po. Ang tanong ko po tungkol po sa iglesia po mismo. Kung kayo po, Brad Eli, bilang punong tagapangasiwa po na iglesia pong ito, kung bukas po ba kayo sa isa pong posibilidad na ang iglesia pong ito ay matulad po, kasi po ang tema po ng tanong ko, tulad po ang Katoliko po noon, paglipas po ng panahon, nagkasanga-sanga po sila, ganun din po ang iglesia ni Kristo, maging po ang iglesia po ng Diyos na sa paumpisa po kay kapatid na Nicolas Perez at nagkasanga-sanga rin po ng ilang pong iglesia ng Diyos. Ayun po ang tanong ko, kung bukas pa rin po ba kayo sa posibilidad na maari po pa rin mangyari yun? Ay naku, naka sa 3:15 ng Ecclesiastes yan, kapatid. Ang sabi po'y ganito, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap muli ng Diyos ang nakaraan na. Alam mo, sa mga pangyayari sa mundo, there is always a negative at meron din namang yung mabuti, yung the bad and the good side of history. Alam mo, hinahanap ng Diyos yung yung the good side of history. That's why it's inevitable na merong magaganap na pag-ulit ng pangyayari. Kung meron mang masama doon, kailangan din yun para lumitaw yung mabuti, kapatid. Kaya mangyayari at pangyayari. Lahat ng mga dating nangyari na, maaaring mangyari pa ulit. So, maari pong bukas pa rin po kayo sa gano'n pong posibilidad? Ay, oo naman. Pero ganito lang masasabi ko, no? Hindi na siguro masyadong, hindi na siguro masyadong magkakaganon pa kagaya ng mga nagdaan kasi nandito na tayo sa final moments of history, Nandito na tayo sa malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus.
maaari kung hindi ko man makita yung araw na yon, itong henerasyong ito ang makakakita, kapatid. Lang po, marami po salamat. Salamat po. Ang tanong ko po ay ganito, simple lang. Sige po. Makasalanan din po ba ang tao na simulat sa puli hindi nakapagbasa ng Biblia? Alam nyo, meron po kasing mga tao na kahit hindi nakapagbasa ng Biblia, may sinasamahan po sila ng diwa ng Diyos eh. Kasi may mga panahon, hindi pa naman nakasulat ang Biblia, hindi pa nakaimprenta ang Biblia. Miski naman ho sa panahon ngayon, hindi pa lahat ng lugar ng mundo narating na ng Biblia eh. Minsan, isa nga pong project ng Philippine Bible Society yan na maglimbag ng Biblia sa iba't ibang lingwahe dito sa ating bansa. Meron pa kasi tayo mga tribo ng bansa na hindi pa nararating ng Biblia, no kapatid? Pero ang atin pong mababasa sa Biblia, ang Diyos, kahit yung mga hintil na sa katutuboy walang pagkakilala sa Diyos, kung sila ang wika ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng mga gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso at pinatututuhanan ito na pati ng kanilang budhi. Pakibasa mo yun, Brother Willie, sa Roma 2. Sabi po sa 2 at 14 ng Roma, sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Ayon, meron kasing kumbaga tawag ng tao instinct, ano? Pero sa Biblia, merong budhi na may isinulat ang Diyos sa budhi eh, at sa puso ng tao. Kahit na ikaw, kapatid, ay hindi pa nakakarinig ng kautusan, merong budhi ang tao na meron siyang inclination sa kautusan ng Diyos. Meron siyang awareness sa kautusan ng Diyos. By heart and by conscience, meron siyang awareness o pagkaalam. Kaya si Cornelio, hindi pa nga nakakarinig ng kautusan eh. Maano na siya, madasali na siya, matulungin sa kapwa, yung si Cornelio na pinangaralan ni Apostol Pedro, kapatid. Ayun na po. Maraming po salamat, Brother Eli. Salamat. At saka yung si Cornelio na yun, kaya ipinatawag si Pedro, ang sabi ng salita sa Biblia, ipatawag mo si Simon na may pamagat na Pedro, na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng iyong sambahayan. Kaya kailangan din ng mangangaral, pagka nabuhay ka sa isang panahon na merong mangangaral na sa Diyos, available, dapat makaugnay mo siya, kagaya nung panahon ni Cornelio. Pero kung dumating yung mga panahon na, halimbawa, walang mangangaral ng Diyos doon sa particular na panahon na yon, ikaw naman ay taong merong bagay ng kautusan sa pusong nakasulat, at sinusunod mo yun, meron ka rin pag-asang maging dapat sa Diyos, kapatid. Bale, may question po ako sa inyo. Kasi po, Brother Eli, itatanong ko lang po sa inyo kung masama po ba kung ibabatay po sa Biblia. Nakikinig ako. Kung ibabatay po sa Biblia, kasi po dati po kasi under doctrination po ako. Bale po, huminto po ako kasi po parang natatakot pa rin po ako na parang tanggapin ng buo yung utos ng Diyos. Kumbaga parang natatakot po ako. Gusto ko pong gumawa ng bagay na sa tingin ko po yung parang gagawin ko dahil sa alam ko na na hindi yun yung pinagabawal ng Kumbaga gusto ko pong gumawa ng bagay na na walang limitasyon po muna. Kumbaga parang ganun po. Itatanong ko lang po kung pinagabawal po sa Biblia yun. Alin yung pinagbabawal? Yung tipong pong nagdodoktrina po kayo tapos po bigla po kayong huminto. Dahil po takot po kayong malaman po muna yung utos po ng Diyos. Ayun ang sinasabi sa Biblia na pagsasamantala ng tao sa masama, no? Kasi dapat ang sinasamantala ng tao yung makagawa ng mabuti.
But there are people na ang sinasamantala makagawa ng masama. Even in front of the truth, humahanap sila ng escape para makagawa pa rin sila nung nakagawian nilang gawing masama, no? Yun ay mali. Alam mo, sabi kasi ni Santiago sa 4:17, sa kanya ang wikang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya sa isang panahon na alam mo, aral ng Diyos yun tama, yun dapat mo sundin, hindi mo sinusunod, kasalanan ang naiaatang ng Diyos sa'yo, kapatid. Kaya ang masasabi ko sa'yo, ituloy mo yung pinag-umpisahan mo pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoon. Kasi dadating ang panahon, mararamdaman mo ito. Pakinggan mo sa 3:13 ng Ebreo. Ito po ang sinasabi sa 3:13 ng Ebreo. Ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Kaya yung salita ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa, baka ang wika papagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Kaya, alam mo, yung kasalanan, nagpapatigas ng puso yan, kapatid. Parang yan, parang simento na patigas ng patigas yan. Kawaawa naman ng isang taong napatigas na ng kasalanan ng kanyang puso. Mahirap mo nang mabago yun. Bali po kasi po, di ba, hindi naman po ligid sa kalaman nating lahat. Yung mga pari po ng Katoliko, bali po nila, sa katerbang skandalo po ngayon yung kinakarap nila Sa tingin niyo po ba, Brad Eli, yung mga paring Katoliko po ngayon, ano po ba talaga yung dapat na, na ipataw na kaparusahan po sa mga tulad nila kung sakasakali pong nakagawa po sila ng kasalanan sa Wala naman tayong mapakialam sa ipapataw nila sa kanilang mga parusa, no? Ang mahalaga, yung ang Diyos may nakahandang parusa sa lahat ng lapastangan sa Kanya, no? Pero sa paring Katoliko, siguro ang magpaparusa dyan yung mga obispo at saka yung mga kardinal nila, no? Ngayon, kung ayaw naman parusahan ng kardinal at saka ng obispo, matutupad sa kanila yung nasa 1:32 ng Roma. Pakinggan mo. Ito po ang nakasulat sa talata, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ayun, yun sa Amerika talagang pinapayagan na talaga halos pa nung mga arsobispo at mga obispo ron, yung mga pedophilia ba ang tawag doon? Kapatid na Joseph? Opo, pedophile. Oo, nag-aabuso na yung ang re-rape pa raw na pare, kapatid na Joseph. Bagay, dito man sa Pilipinas, meron din yan. Ngayon, alam mo, hindi ako masyadong interested na pag-aralan yan kasi yan mga kasalanang personal ng tao sa kanyang kapwa. Ang pinakamasamang kasalanang magagawa ng isang mangangaral, yung magturo ka ng mali Dahil pag nagturo ka ng mali, kung 1,000 naniwala sa'yo, 1,000 mali ang natutunan nun. Kung halimbawa 1,000,000, kagaya ng pinagmamalaki ng mga manalista, milyon-milyon na raw sila. Bino mo milyon-milyon na yun na paghapunan ng almusal. Hindi mo malaking kalokohan yung kapatid na Joseph. Yung kasalanan ni Manalong personal, wala akong pakialam dun Dahil pananagutan niya sa Diyos yun Pero yung aral na iniligaw mo sa kapwa mo tao, naku po, malaking katarantaduhan niya, kapatid na Joseph. Gusto ko pong itanong sa inyo, Brad Eli, curious lang po talaga kasi ako Although sa iba po kasing tao, tinatanong ko po to, pero po yung dating po sa kanila, parang kumbaga parang may pagka-piloso po yung tanong Kumbaga, sabi ko, siguro hindi po talaga nila lubos na unawaan. Tatanong ko po, Brad Eli, kung ano po yung nakita ng tao na hindi po nakita ng Diyos. Alam mo, ang tao maraming nakikita na hindi nakita ng Diyos. Halimbawa, ang tao naghahanap siya ng mas marunong sa kanya, nakakita siya.
Nakakita naman siya ng mas marunong sa kanya. Totoo kasi kahit alam mo marunong ka na, meron pa rin mas marunong pa sa iyo di ba? Halimbawa, hanga ako dun Napakatalinong tao nun. Maliit lang siyang tao, si Romulo. Si Carlos P. Romulo. Isang napakaliit na tao pero napakalaki ng utak. Ayun. Sa tao, meron kang hanap ka ng mas mabait sa'yo, makakakita ka. O, di ba? Mabait si Cesar Birata, mabait si Arturo Tolentino, mga senador nating mga mababait. Pero kung maghahanap sila, meron pang mas mabait sa kanila. Ang Diyos walang makikita nun Yun, maraming bagay ang kapatid. Tanong ko lang po yung pinagtatalunan namin nung nasa bahay kami. Yung dapat po bang sambahin si Maria? Ba't mo sasambahin? Tao rin yun. Mga apostol nga, ayaw magpasamba Pakinggan mo sa 14 ng Gawa. Ganito po ang mababasa dito po sa 14 ng Gawa. Ang talata po ay 12 patuloy. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Tatapwat, nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon." Ayun, maliwanag yung sinabi ni San Pablo, Nung sasambahin sila, hinapak nila yung kanilang kasuotan. Alam mo ba yung salitang hinapak ang kasuotan sa Biblia? That is a very simple act of humiliating oneself. Sila mismo, nag-humiliate ng kanilang sarili para silang maging kaaba-aba, hinapak yung kasuotan. Alam mo, pag hinapak mo kasuotan mo nun, bear na bear ka Lalabas talaga, pati mga private parts mo Ganun ang ginawa ni San Pablo. Para makita ng tao na sila'y tao rin. Kami ikay taong may mga karamdaman ding tulad ninyo. Dala-dala lang namin sa inyong mabuting balita upang mula sa bagay na ito na walang kabuluhan, alin yung walang kabuluhan, yung pagsamba sa kapwa-tao, magsibalik ang wika kayo sa Diyos na buhay, na siyang lumalang sa langit, sa lupa, sa dagat, sa lahat ng mga naroroon. Kaya, ano na nga yung tanong mo, kapatid? Ano yung tanong niya, Brother? Ito pong pagsamba kay Maria, Brother Eli. Ba't mo sasambahin si Maria? Ang pinapasamba sa Biblia, ang Diyos, hindi si Maria. Totoo, si Maria nga sumasamba rin sa Diyos Di ba? Malaking kalokohan niyang itinuro ng Katoliko na yan, pati si Maria sasambahin Palap ko lang po, Brother Eli. Sige po. May mga naging anak pa po ba siya? Maraming anak si Maria. Tinan mo nga si Kristo, sa dami ng anak niya, naiwan dun sa, nung sila'y lumusong sa Jerusalem, nung pauwi na sila ni Jose, nawala si Kristo, hanap-hanap niya 3 araw. Ba't nawala? Marami siya kasing anak Kasi kung paniniwalaan natin si Kristo, kaisa-isang anak, gaya ng paniwalang Katoliko, kaisa-isa'y nawala ng hindi namamalaya ni Maria, lalabas na may walang kakwenta-kwentang ina itong si Maria. Di ba? Marami siyang anak. Ang tawag doon, mga kapatid ni Kristo sa ina. Pakinggan mo, sa hula pa lang sinasabi na yan sa awit. Ito po ang mababasa sa aklat ng awit, 69 at 8 ng awit. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa
sa mga anak ng aking ina. Oh, kapatid na anak ng ina. Kasi hindi naman niya talagang tatay si Jose. Jose, opo. Kaya kapatid niya yan sa ina. Tingnan mo kung sino ang ilan dyan. Nasa sa stress ng Marcos. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon. At hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila. Tamo, meron pati siyang kapatid na babae. Siyempre naman, mag-asawa yung si Jose, hindi naman baog si Maria. O, kasi kaya naman alam kong hindi baog si Maria. Tanong mo sa akin kung bakit, Brad Willie. Bakit po? Meron ba naman ang Diyos, pipili nung magdadala sa sinapupunan niya sa tagapagligtas, baog. No. Kaya yung sinasabi ko sa'yo, pag ang Diyos pipili ng sugo, hindi bulol. Dahil ang kailangan sa sugo, bunganga. Pagkatapos bulol. Di ba? Apo. That's a prerequisite. Kaya masasabi natin, huwag natin paghinalaang si Maria ay baog. Nagsama sila ni Jose, natural mga anak, Mateo 1:25. Ito po ang sinasabi sa 1:25. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Hanggang hindi pa na ipapanganak si Jesus, hindi siya nakikilala ni Jose, di ba, no? Papo. Ano ba kahulugan sa Biblia nung salitang nakilala? Pakinggan nyo sa Henesis. 4 at 1:25 ng Henesis. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Nung makilala ni Adan si Eva, naglihi, pinanganak si Cain. Ano pa uli sabi? At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa. Nakilalang muli, ano? At nanganak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Kaya yung salita sa Bibliang nakilala, in relationship ng tao, ng woman, at saka ng isang tao, ang ibig sabihin nun, sexual intercourse yun, kapatid na Willie. Apo. Nagsiping. At kasi, ang totoo naman, kung idadaan mo sa logic, idadaan mo sa scientific, at idadaan mo sa emosyon, ang talaga para makilala mo yung babae o lalaki, makasiping mo hindi ba? Di ba ganon? Kaya ang termino ng Biblia, nakilala, naglihi, nakilala, nanganak. Ngayon, ang si Maria naman, hindi siya nakilala ni Jose hanggang hindi na ipanganak ang kanyang panganay na tinawag niyang Jesus. Therefore, pagkapanganak kay Jesus, nakilala ni Maria si Jose. Yun. Paano po naging anak ni David si Kristo kung tinawag siyang Panginoon ni Haring David? Kasi may ugat yun May pinanggalingan yun. Paano magiging anak ni David si Kristo samantalang tinawag ni David na Panginoon si Kristo, no? Pakinggan mo sa 10:22 ng Apokalipsis. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David. Ayun, sabi ni Kristo, I am the root and the offspring of David. Ako ang ugat at ang supling ni David. Paano mangyayari yon? Kasi yung ugat doon nagmumula, di ba? Tapos, siya naman ang supling. Paano mangyayari yon? You have to consider two great things in the person of Jesus Christ. Yung kanyang katawan tao nang galing kay David. Sa lahi ni David. May prueba po ba sa Biblia na yung katawan tayo na galing kay David? Saan po? Yun nasa Mateo, 1:1. Pakibasa po. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Ayun, tuloy. Naging anak ni Abraham si Isaac. At naging anak ni Isaac si Jacob. At naging anak ni Jacob si Juda. At ang kanyang mga kapatid. Tuloy. At naging anak ni Juda kay Tamar si Pare at si Sara.
at naging anak ni Fares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram, at naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naason, at naging anak ni Naason si Salmon, at naging anak ni Salmon kay Rahab si Buus, at naging anak ni Buus kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Salomon, doon sa naging asawa ni Uriah. Tuloy mo na, i-shortcut mo na, dalhin mo na sa 16. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Kaya doon siya nanggaling sa lahi ni David. Bali, paano po naging ama ni Jesus si Jose? Sa anong paraan po naging ama ni Panginoong Jesus si Jose? Ay, hindi niya ama si Jose. Kumbaga, ang impresyon ng tao, anak siya ni Jose. Bali, Ang impresyon ng tao. Kasi alam mo, hindi naman alam ng mga tao noon ang nangyari kay Maria. Inilihim ni David yun ni Jose yun Pakinggan mo sa 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose, na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Gusto sana ni David hiwalayan niya na si Maria, pero nagpasya siya na... Jose po, ano? Jose. Gusto ni Jose na palayan si Maria, pero nagpasya na lang siya na para wag ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, tanggapin niya na lang sa magitan ng panaginip na binigay sa kanya. Therefore, ang nabunyag sa tao, talagang nang magbuntis si Maria, kay Jose. Same question po ng tao. Pero bali po sa laman, anak siya ni Maria. Oo, anak siya ni Maria. Kaya lang, Nanggaling sa lahi ni David. hindi, pero wala pong, hindi binanggit yung lineage ni Maria. Ay, hindi, alam mo, ito kapatid, gusto ko maintindihan mo lang yung Kaya ako po ng Biblia, no? Sa Biblia, hindi binabanggit yung babae. Ang binabanggit sa Biblia, yung lineage, nanggagaling sa lalaki. Kaya makikita mo, wala kang mababasang babae kahit isa. Naging anak ni ganon si ganon. Puro lalaki yun. Pero, it must be understood na ang isang tao nanggagaling sa dalawang lahi. Opo. Mother and father side. Diba, no? Kahit saan mo daanin, si Kristo'y talagang galing kay David. Idaan mo kay Jose, idaan mo kay Maria, galing siya kay David. Kaya, rightfully, he can be called the son of David. Ngayon, bakit naman siya tinatawag na Panginoon ni David? Kasi, kaya siya tinatawag na Panginoon ni David, kasi wala pa si David, nandun na siya. Sa kanyang pagka-espiritu o pagka-Diyos. Naintindihan po ba ng tao ang Biblia? Basta tao hindi maintindihan po ang Biblia. Pakinggan nyo, 4:11 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Tatapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at wag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at wag mga kaunawa. Okay, hindi naintindihan. Basta po, kahit sino na lang tao makaintindi, hindi po gano'n ang Biblia. Alam niyo po kasi ang sabi ni Jesus sa 19:11 ni Mateo, ganito. Tatapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao
ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus, hindi matatanggap ng lahat ng tao ang pananalitang ito, maliban niyaong mga pinagkalooban. Kaloob po kasi yan eh. Sa matuling sabi po, sa dinami-dami po ng sekta sa buong mundo, hindi ho nila naintindihan, tuling sabi. Sa palagay ko po. Sino po kaya ang nakakaintindi ngayon? Ay, di kayo na lang bahala umunawa noon. At sabi po, para malaman nyo kung sino yung nakakaintindi, ito, bibigyan ko kayo ng pruweba o ng clue para maintindihan nyo kung sino yung nakakaintindi. Dito po sa unang Juan 4:1, Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayon. Susubukin nyo mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Marami kasing bulaan eh. Sa pagsubok, sinusubok mo na, pakinggan mo Iglesia ni Cristo, tanungin mo, Mormons, tanungin mo, Metodista, tanungin mo, lahat ng pastor. Tanungin nyo, subukin nyo. Para makita nyo kung sino talaga sa Diyos, pagka sinusubok nyo na tinatanong, eto maiintindihan nyo doon sa mga tinatanong nyo. 21:3. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ano sabi? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na wag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nung una, pagtibayin nyo ang puso nyo, huwag nyong isipin kung ano inyong isasagot. Yan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan na hindi kayang tutulan ng inyong kaalit. Pagka nagtatanong na kayo, humanap kayo ng pastor na hindi nag-iisip ng sagot. Yun. Yun ang sa Diyos, yun ang sa Diyos. Yung hindi nag-iisip ng sagot, na hindi pa kayo tapos magtanong, meron na siyang sagot. Yun, hanapin. Kaya ko lang po naitanong yun, sa dami po ng sekta ng relihiyon, sa Pilipinas lang, talaga pong hindi naintindihan ang sintunan sinasabi ng Biblia. Kaya nagkaiba-iba tayo ng paniniwala. Ibig ko lang pong malaman at nais ko pong itanong sa inyo ang nararanasan ko. Hindi naman po ako matatakutin, pero meron pong namamatay. Halimbawa po sa pamilya ko o sa kaibigan ko na minsan po ako'y natatakot. Ano po ba ang maaari kong gawin doon? Hindi magaling, natatakot kayo. Hindi naman po sa lahat eh. Kung bakit meron lang po na talagang parang lalapit sa akin. Ganito po yan. Actually, ang tao, dalawa ang ikinatatakot pag kami namamatay. Yung una, yung natural na takot sa tao na nalalaman niya baka isang araw siya rin ay mamamatay na. Isa hong ikinatatakot yun. Ang isa namang takot, yung isang takot na walang kabuluhan. Artificial na takot, hindi dapat ikatakot. Alin yun? Nadadalawin siya nung patay o kaya hihilahin ng paan niya o marae. Alam nyo sa Biblia, mali po yun eh. Pakinggan nyo. Sa Job. Kung paanong ang ulap ay napabawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi naaahon pa. Siya'y hindi nababalik pa sa kanyang bahay. Tanyo, yun kung bumababa sa libingan, hindi naaahon pa, hindi nababalik sa bahay niya. Ang ginagawa sa atin, para tayo pagkakwartahan, tinatakot tayong babalik sa bahay. Kaya para wag bumalik, magpapamisa ka naman, magpapadasal ka ng 40 araw at 40 gabi, para wag lang bumalik. Malaki namang katangahan ka ako itong ginagawa nating ito. Tanong nyo sa akin kung bakit. Kung di makatangahan yun, nung inililibing yung lolo mo, halos magtitihaya ka, Lolo, ba't mo kami iniwan? Tatang, ba't mo kami iniwan? Sasama ko. Sabing gano'n. Ni ayaw mong ipalibing dahil mahal na mahal mo yung tatay mo. Nung babalik ba't natatakot ka? Kung talagang babalik maghanda ka ng kadena at ikadena mo at huwag mo nang paalisin uli. Di ba? Inano lang kasi tayo
Alam nyo yan takot, ano ho? Dalawang klase ang takot. Isang tamang pagkatakot, isang maling pagkatakot. Isang takot na bunga ng imahinasyon at maling paniniwala, hindi tama sa salita ng Diyos. Eto, ang sabi po ni San Juan, kung meron tayong pag-ibig, yan takot na yan mawawala eh. Pakinggan nyo. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Tuloy. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Ang takot may kaparusahan, at ang natatakot hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Walang takot sa pag-ibig, sapagkat ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Pag may pag-ibig ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, ba't ka matatakot? Ang sabi ni Pablo sa 13 ng Hebreo, ano pat masasabi natin ng buong tapang? Ano sabi? Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ganyo. Pag may kasama kang Panginoon, masasabi mo buong tapang, hindi ako natatakot. Kaya nga sabi ko doon sa iglesia ni Manalo, hindi nyo ako matatakot. Kasi, nararamdaman ko kasi hindi naman ako talaga natatakot eh. Mas takot pa nga yung mga gwardya ko kaysa sa akin iihi ka lang ba naman, igugwardyahan ka pat baka raw masalisihan. Hindi ka tuloy maihit, nakagwardya sila, di ba? Sila'y takot, ako hindi. Sabi ni Pablo, masasabi natin ng buong tapang, hindi ako natatakot. Ang Panginoon ang aking katulong, anong magagawa sa akin ng tao? Sabi ni Pablo. Huwag kayong matatakot. Pangalawa ko punta ng Kylie. Sa ginagawa ko po na, kung ako ngayon natatakot, pinagdadasal ko na mayapa akong pamilya. Yun po ba'y makakatulong sa kanilang kaya? Wala na pong magagawa yun. Tanyo ha? Babasahin ko mismo sa pasyon. Ngayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. At dili nga magwiwi ka, ang Diyos poong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka mat malisya, ay araw mo palibhasa. Subalit kapag nalagot, hiningang lubhang marupok ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Ito ngayon. Walang magagawang tunay sa namatay mong katawan. May magagawa pa? Basahin natin sa Biblia. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang magagawa pag nasa libingan Halimbawa, namatay kang babaero. Kahit manalangin ng buong mundo, babaero ka pa rin Di ba? Yun ang nakarecord Pakinggan nyo. 20:11-12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayun, hahatulan po sa gawa. Hindi dun sa ginawa ng iba para sa'yo. Pinagdasal ka, hindi ron. Hahatulan ka sa ginawa mo mismo. Kaya, kahit anong panalangin na sabi, walang magagawang tunay
sa namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan, samantalang may hininga, at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa, ng kagamit-gamit mo na. Ayun, yun ang aral. Salamat din po. Ngayon po, ang inihahanap ko lang po ng kasagutan. Madalas ko po kasing maisip kung tama po yung aking ginagawa. Kasi po, hindi nyo po na itatanong, ako po yung isang Katoliko. Pagkatapos po, ano rin po ako ng El Shaddai. At ngayon po, kami po ay kaanib ng Couples for Christ. Pero para po bang isang pagkain na kumain ka nga, Parang may hinahanap ka. parang hindi ka, nabusog ka nga, pero parang meron ka pa rin hinahanap. Ang sabi po ng aking asawa, ako nga po yung nagpapaalam sa kanya at ako po kako'y sasama rito doon sa mga kaanib ninyo. Sabi niya, anong ka ba naman, napakadaing mong hinahanap. Kasi kako, ang gusto ko talagang makita, yung katotohanan. Ang itatanong ko lang po sa inyo, Brother Eli, yung po kayang aking ginagawa, nagkakasala po kaya ako noon? Hindi po kayo magkakasala pag sinusunod nyo utos. Utos yun Nahanapin mo ang Diyos Kasi, kung nasumpungan nyo na ang Diyos sa El Shaddai, sa Couples for Christ, o sa Katoliko, magkakaroon kayo ng feeling of satisfaction. There will be no vacuum inside you. The proof na hindi nyo pa nakikita ang Diyos, hanggang ngayon naghahanap pa kayo Opo. Hindi ba? Opo. Kasi, sabi naman talaga sa Biblia sa 53 ng Isayas o ng awit, versikulo 2, ganito nakasulat. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Tinitignan ng Diyos kung merong nakakaunawa na humahanap sa Kanya. Talagang naghahanap ang Diyos nung humahanap sa Kanya. Utos po yun paano kayo magkakasala nung ginagawa nyo mismo yung kalooban ng Diyos na maghanap? Hindi Nga po, sabi nila, paiba-iba naman daw po yung aking si San Pablo nagpaiba-iba rin Bago siya nakasumpong ng katwiran, dati siya nasa relihiyon ng mga Hudyo. Tapos lumipat siya sa Kristyanismo. Pakinggan nyo po, 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung nasa relihiyon siya ng mga Hudyo, yung iglesia ng Diyos, inuusig niya pa nililipol niya pa. Pero nung dumating ang pagkakataon, tinawag siya ni Jesus, umalis siya sa relihiyon ng mga Hudyo, naging apostol siya sa iglesia. Kaya hindi mo masama yun. Tuloy niyo po. Maraming salamat po. Kasi nga po, naguguluhan po ako. Ngayon pong narinig ko sa inyo at nanggaling na po yung sa Bible, siguro po matatahimik na ako at maiisip ko kung saan talaga ako pupunta. Yun. Hanapin niyo po ng hanapin. Tuloy niyo ang paghahanap. Alam niyo, may pangako po ang Diyos. May pangako ang Diyos. Sabi ng Diyos, humanap ka at ikay makakasumpong. Humingi ka at ikay bibigyan. Kumatok at ikay pagbubuksan sapagkat bawat humahanap ay nakakasumpong, bawat kumakatok at ay pinagbubuksan, at ang bawat humihingi ay binibigyan. Pangako po ng Diyos yun, and God can never be wrong. Tandaan niyo yun. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.